Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Inamin na ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo na may kaugnayan ang Iglesia Katolika sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Eto, pakinggan muna natin yung kanilang pag-amin. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusipabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Ayan, klaro po yan mga kababayan. Yung Iglesia Katolika daw mga kapatid ay dating Iglesia ni Cristo na itinayo sa Jerusalem. Katunayan, mababasa din natin yan dito po sa Pasugo Magazine, March to April 1992 sa page 22. Ganito po ang ating mababasa. The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the Bishops in the 2nd century. Yan po ang ating nabasa dito po sa kanilang Pasugo Magazine, mga kababayan. Pero ayon po sa kanila, itong mga ministrong ito, ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Ito, pakinggan nyo po ang kanilang pahayag, mga kapatid. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yung po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Pero, mga kapatid, tinitindigan natin na hindi po maaaring matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At isa po sa ating patunay ay itong nasa Mateo 16:18 dahil ang pahayag dito, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, hindi raw magsisipanaig yung pintuan ng Hades laban sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ito ang isa sa mga magpapatunay na mali itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa apostasya o total apostasy o yung pagtalikod ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo. Pero alam niyo po ba, mga kababayan, sa ating episode ngayon, tatalakayin po natin itong naging pahayag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa paggamit ng Mateo 16:18 ng mga Katoliko para depensahan itong sinasabi nating pagiging Iglesia ni Cristo ng Iglesia Katolika, mga kapatid. At hindi po matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo. At ayon sa kanila, yung may mga talata tayong ginagamit. Halimbawa, itong Juan 27:29, Mateo 16:18, Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya nag-iwan sila ng tanong sa kanilang video kung wala nga bang naganap na apostasya sa unang iglesia ni Cristo. At ayon sa kanila, meron daw. Alam naman natin kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, itong mga taga-iglesia ni Cristo, tungkol po sa iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem. At nabasa na po natin kanina, ayon dito, yung iglesia ni Cristo sa Jerusalem, mga kapatid, naging iglesia Katolika sa ikalawang siglo. Pero, mga kapatid, ayon po sa kanila, natalikod daw itong iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem. Kaya ang tanong, ano ba ang mapanghas na pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanyang programang Ang Pagbubunyag ni Victor Sandoval
tungkol sa iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Ito, pakinggan ninyo si Victor Sandoval, mga kapatid. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamamagitan ng programang ito at ng iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Kristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kita nyo na, mga kababayan, ayon po mismo, straight po sa kanyang mga sinasabi, ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol, at yung term nga ay apostasy. At yung Iglesia Katolika daw ay produkto ng pagtalikod ng iglesia na itinayo ni Kristo noong namatay na ang mga apostol. Kaya nga ito yung nakasulat sa nasabing Pasugo Magazine na ating binasa kanina. Heto, mga kapatid, panoorin nyo naman itong pasaring ni Victor Sandoval sa Iglesia Katolika. Ito, pakinggan ninyo siya, mga kapatid. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Kristo noon ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ba, grabe naman yung pasaring muna yan, ha? O, sige, susuriin natin. Baka baligtad yung mangyayari. Tandaan po natin, base po sa ating binasang talata kanina sa Mateo 16:18, hindi po maaaring matalikod ang buong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi nga dito, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Alam din naman ito ng ministro ni Manalo na ito yung aral ng Iglesia Katolika. O katunayan, ito, pakinggan natin yung aral ng Iglesia Katolika base sa bibig ni Victor Sandoval. Ito, pakinggan natin siya, mga kapatid. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Kristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan, o mas angkop na salita na pangatwiranan, ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16:18. Mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata. Tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo, na sinabi niya na ang kanyang iglesyang ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Paano po ginagamit ng Iglesia Katolika ang talatang binasa natin para panindiganan nila at ituro nila na hindi raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo? Dala po namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang siyang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, sa pahina 79. Ganito ang sinasabi sa aklat na ito. Ang pamamahala ng Santa Iglesia. Ipinagkatiwala ni Hesukristo ang pamamahala ng kanyang iglesia sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Inilagay niya na parang pinakapuno ng buong iglesia si San Pedro. Ang nauna, noong sabihin niya sa kanya,
Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Pedro ay ang wikang Arameyong Kephas na ang kahulugan ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan sa makatuwid ang kapangyarihan ng infyerno ay hindi mananaig sa kanya. Mateo 16:18. Alinsunod po sa aklat na binasa natin ay ikinukot ng mga otoridad Katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 16:18 na sinasabi ron na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infyerno o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo sapagkat ang paniniwala nila kung ito raw ay matatalikod, sa mga katuday, mapananaigan ng infyerno. At may binabanggit pa nga ang mga depensor Katoliko na pagkaroon nagkaganon, di talunan ang Panginoon Kristo. Nagtayo siya ng iglesia, pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo? Nako, mukhang sasabihin ko na ata na tama yung paniniwala ng Iglesia Katolika. Ha? Pero alam ninyo mga kapatid, nagbasa po siya ng aklat. Ano? Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demon. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan yung naging pahayag niya sa page 79 na nagbatay nga siya sa Mateo 16:18 para sabihin hindi matatalikod ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo na ayon naman sa paniniwala ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, itong Iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa ikalawang siglo, yan po ay naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ano kaya ang palusot niya nitong si Victor Sandoval para sabihing mali ang pagkaunawa ng mga Katoliko sa paggamit ng Mateo 16:18 para sabihin hindi tumalikod ang iglesia na tatag ni Kristo dahil nga sinasabi dito, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Alin po kaya ang tinutukoy na Hades? Yan ang ating pag-aralan na hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Magandang balita Biblia. Ito po ay pinagtulungang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16:18, ganito ang pahayag ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon Kristo na Hades na hindi makapananaig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi makapananaig ang kamatayan sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Hindi po namin bibigyan yan ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11:25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panginoong Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, alalaong bagay silang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo niya, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yon. Pagkatapos po ng magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero
napakadakilang kapalaran po makabilang sa mga tunay na sumasampalataya, sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, sapagkat bagamat sila'y mamatay, sila po ay mabubuhay. Kailan po muling mabubuhay ang mga nangamatay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, dito po sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, yung mga dinatnan na nabubuhay pa, sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay patay. May darat ng nabubuhay pa na mga kaanib, na mga tapat na Iglesia ni Kristo, sila ang wikay aagawing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan-kailanman. Kaya nga po mga kaibigan, dito po, tinitindigan ng Iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong Katoliko, mali ang paninindigan ng mga defensor Katoliko sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo na nakatala sa Mateo 16:18. Ang sinasabi po niya rito ay hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaanib sa kanyang iglesyang itinayo, sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay. Ay, okay, ganun pala yun. Nako, grabe naman yung explanation niya. Nako, nung napanood ko ito, talagang nakakatawa mga kababayan, ano? Ayon po sa kanya, dahil namatay ang mga apostol, kaya ang ibig sabihin ng Mateo 16:18 ay ang pagkabuhay ng maguli ng mga apostol, kaya hindi mananaig ang kamatayan laban sa iglesyang kanyang itinayo. Binatayan niya yung magandang balita Biblia na salin ng Mateo 16:18 na pag sinabing Hades ay kapangyarihan ng kamatayan. At ito daw kapangyarihan ng kamatayan hindi raw magtatagumpay laban sa kanya. Ayon po sa nakasulat na ito. Gumamit din siya ng isang talata, Juan 11:25, para patunayan na namamatay naman ang mga apostol. Pero yung mga sumasampalataya kay Kristo, bagamat siya'y mamatay, mabubuhay po sila. At kailan daw sila mabubuhay? Ayon po sa Biblia, ayon din kay Mr. Sandoval, ang mga nangamatay kay Kristo, sila daw yung unang mga bubuhay na maguli. Na mababasa naman natin, unang Tesalonica 4:16. At sabi niya, mali daw ang paninindigan ng mga defensor Katoliko tungkol sa Mateo 16:18 sa paggamit nga ng nasabing talata para sabihin hindi matatalikod ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Susuriin po natin. Balikan natin yung kanyang ginamit na talata, mga kapatid. Mateo 16:18 ng magandang balita Biblia. Alam niyo yung ginawa niya, mga kapatid. Nag-focus po siya doon sa salitang kamatayan. Pero tandaan natin, mismo sa talatang ito, nagsasabi, hindi po yung kamatayan, yung hindi magtatagumpay laban sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, kundi yung kapangyarihan ng kamatayan. Mali pala itong Sandoval na ito ang tinutukoy ba ng kapangyarihan ng kamatayan ay ang kamatayan ng mga apostol? Saan ba galing o kay sino ba galing ang kapangyarihan ng kamatayan na ito? Sabi nga kanina ni Victor Sandoval, Biblia ang ating gagamitin. Di gagamitin mo na rin. Biblia din ang ating gagamitin. Babasahin natin, mga kapatid, dito po sa 2:14 ng Hebreo, ganito po ang ating mababasa.
dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Napakaklaro po mga kababayan, yung kapangyarihan ng kamatayan, yung nasa kamatayan, yung kapangyarihan na yon, hawak po ng dyablo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kaya ng dyablo na ipatalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Klaro-klaro po yan, mga kababayan. Ang tanong, bakit kaya ganyan? Ang sagot, nasabing talata pa rin. Ayon po dito, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo. Klarong-klaro po dito, mga kababayan. Ang ating Panginoong Jesucristo pala, dahil namatay si Kristo sa krus, yun po ang nagpawasak sa dyablo na siyang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan, mga kapatid. Kaya nawasak na ni Kristo ang dyablo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya hindi kaya ng dyablo na ipatalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin sa unang Korinto 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Saan nga ba, mga kapatid? Sa 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, dahil si Kristo nga ang ulo ng iglesia, mga kapatid, at siyang nagtatag ng iglesia na kanyang itinayo. Ibig sabihin, hindi na kaya ng diablo na ipatalikod pa yung iglesia na kanyang itinayo. Klaro-klaro naman yan, mga kababayan, kaya mali po talaga ang unawa ng mga tag-iglesia ni Kristo ni Manalo na ito. Mas klaro nga na hindi matatalikod ang tunay na iglesia. Kaya mali pong paninindigan ng mga depensor ni Manalo na ito. Kaya sa sinasabing ito ni Victor Sandoval, ang dami mong palusot boy, kaya busted yan, mali yan. Naku, palpak na unawa sa Biblia yan, Mr. Victor Sandoval. Ano masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kapatid? Comment down below, mga kababayan. Napakaganda talagang maging isang Katoliko dahil hindi matatalikod ni kailanman ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At klarong-klaro naman, ulitin nga natin yung video ng pag-amin ni Michael Sandoval. Ito, pakinggan niyo siya ulit. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. O, di ba? Inamin na po ni Michael Sandoval, mga kababayan, ang Iglesia Katolika, kung ipapaurong pabalik, yan po ay ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung like mo ang video na ito, paki-smash naman ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong taga-suri. Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH.
if you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie mga kapatid. Masarap talaga ang dinuguan mga kapatid. Nako, ang sarap talaga. Pero bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan? At totoo ba bawal ito sa Biblia? Abangan po ang ating dinuguan episode sa Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa Mateo 16:18, ang sinasabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito po mga kababayan, alam naman natin na may binabanggit na bato sa nasabing talatang ito. At yung bato na tinutukoy, diyan daw itatayo ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, sino ba o ano ba ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18? Ito po ba ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo mismo na siya ring nagtayo ng kanyang iglesia? O ito ba ay tumutukoy sa pag-amin ni Pedro na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos? O di naman kaya ay si Pedro po mismo ang tinutukoy ng batong ito? Susuriin natin yan base po sa lente ng Biblia, ating pangaralan sa isa na namang The Rock episode ng Factbusters. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Alam naman natin nung nakaraang episode ay natalakay po natin yung pag-amin ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo na ang Iglesia Katolika, kung ipapaulong babalik, yan po ang dating Iglesia ni Cristo na itinayo sa Jerusalem. Ito, pakinggan natin yung pag-amin muli ni Michael Sandoval. Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Pero alam naman po natin mga kababayan na kanilang sinasabi na itong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, yan daw po ay natalikod nung namatay na ang mga apostol. Ito, pakinggan natin si Michael Sandoval, mga kapatid. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na nagsimula sa Jerusalem, yung po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo ito. Pero naninindigan po tayo na hindi maaaring matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At isa po sa mga talatang ating ginagamit ay itong pong sa Mateo 28:19 hanggang 20. Kasi ang sinasabi dito, mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Klarong-klaro po mga kababayan, ang ating Panginoong Jesucristo ay sumasa kanyang iglesia palagi. Klarong-klaro po yan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, dahil si Kristo
Hindi kaya ng dyablo na ipatalikod yung kanyang iglesia dahil nga si Kristo ay sumasa kanyang iglesia palagi. Hindi po talaga matatalikod ang iglesyang kanyang itinayo, mga kababayan. Alam naman yan ng mga ministro ni Manalo. Ito, pakinggan ninyo si Victor Sandoval sa kanyang programang Ang Pagbubunyag. Ito, pakinggan ninyo yung kanyang pagbubunyag daw. Isa pa po sa mga pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, sa kanilang paniniwala at paninindigan na wala ron naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo, ay ang nakasulat dito po sa Mateo 28:19 hanggang 20. Buti basahin natin muli ang nilalaman ng talata. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ito po ay pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Paano binibigyang pakahulugan ng Iglesia Katolika Romana ang pahayag na ito ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:19 hanggang 20. Aklat ng Iglesia Katolika ang babasahin natin. Dito naman po sa The Faith of Our Fathers, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ang sumulat po nito ay isang kardinal ng Iglesia Katolika, James Gibbons. Babasahin natin ang nakatala sa pahina 60 hanggang 61. Sa mga huling pangungusap ng ating manunubos na napatala sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay buong liwanag ding inuulit ang hulang ito. At ang dahil kung bakit di maaaring maiguho ang iglesia, ay malinaw na ipinahahayag. Humayo kayo, aralan ng lahat ng bansa, at tingni. Ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw, hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga pangungusap na ito ay naglalaman ng tatlong mahahalagang pahayag. Una, ang pagkalagak ni Kristo sa kanyang iglesia, tingni, ako'y sumasa inyo. Ikalawa, ang pagkalagak ni Kristo sa lahat ng saglit, na walang patlang ni kahit isang araw. Ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw. Ikatlo, ang kanyang pamamalagi hanggang sa katapusan ng mundo. At dahil dito'y ang habang panahong pamamalagi ng iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang argumento po ng mga depensor Katoliko, paano raw matatalikod? Paano raw mawawala ang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo noong unang siglo, gayong may pangako ang Panginoon Jesucristo na sasamahan niya ang kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga, uulitin po natin yung binasang aklat ng Iglesia Katolika. Ang sabi ron panghabang panahon ang pamamalagi ng iglesia hanggang katapusan ng mundo. Yan daw po ang kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ipinahayag niya sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ayan. So, kanya pong binasa yung aklat, mga kapatid, yung nasa ang pananampalataya ng ating mga ninuno. At alam naman natin, ginamit po yung Mateo 28:19 hanggang 20. So, ano ba ang sinasabi ng ministro ng INC ni Manalo sa kanyang programang Ang Pagbubunyag tungkol po sa paggamit ng Iglesia Katolika sa nasabing talata? Para sabihin, hindi raw natalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, pakinggan niyo yung kanilang paninindigan ito, pakinggan niyo mga kapatid. Puntahan natin yung kanilang isa pang ginagamit na batayan, yung Mateo 28:19 hanggang 20, na may sinabi ang Panginoon Jesucristo na ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po kanilang konklusyon? Hindi raw matatalikod ang unang iglesia. Balikan muna natin yung sinasabi ng talata, Mateo 28:19 hanggang 20.
Suriin po nating mabuti ang nilalaman ng talata. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ang kausap dito ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang mga apostol. Ano po sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol? Ang sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong mga kaibigan, napakadali kong sagutin. Namamalagi po bang buhay ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Gaya po ng alam natin, unang siglo pa lang namatay ng mga apostol. Kaya alamin natin, batay din po sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia, alin po kung gayon, ang sasamahang palagi ng Panginoon Kristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. At ito rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi niya, kanilang ganapin ang turo na iniutos ko sa inyo. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoon Kristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang sagot, mga kaibigan, ay pinatutunayan ng Apostol Pablo sa Roma. Dito po sa 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, na malagi ang turo o aral ng ating Panginoon Kristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa pang tanong, hanggang kailan mamamalagi ang mga aral na nakasulat po sa banal na kasulatan? Si Apostol Pablo pa rin ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kasagutan sa ating katanungan. Unang Korinto 10, ang talatay 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Napansin po ba niyo mga kaibigan ng sagot sa atin ng Biblia? Hanggang sa katapusan ng mga panahon, mamamalagi ang mga aral ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kung gayon, ito po ang ibig sabihin o kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo ng kanyang ipangako na siya'y sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ipinapapansin po naming mabuti sa inyo. Walang sinasabi sa Mateo 28:19 hanggang 20 na hindi matatalikod sa pananampalataya ang unang iglesia ni Kristo. Aba, grabe naman yan ha. Grabe talaga itong paliwanag ng ministrong ito, mga kapatid. Ano? Nagtanong nga siya Sabi niya, alin ang sasamahang palagi ng Panginoong Kristo hanggang sa katapusan ng sanglibutan? Yung sagot niya, ang aral daw ng Panginoong Kristo. Grabe naman yan ha. Tapos sabi niya, mga kapatid, lumalabas na ang aral ng ating Panginoong Kristo ang sasamahan ni Kristo hanggang sa katapusan ng panahon ayon po sa Mateo 28:20. Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Ginamit niya yung Roma 15:4 at yung unang Korinto 10:11, sabay sabi na hanggang sa katapusan ng mga panahon, mamamalagi ang mga aral ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan daw ng banal na kasulatan. Grabe naman yung mga pahayag na ito, ano? Tanong, tama ba ang pahayag na ito ng ministro ni Manalo? Ipagpalagay nating tama na aral ni Kristo ang tinutukoy sa Mateo 28:20. Pagpalagay lang natin na tama. Kung ang aral ni Kristo ang hindi mawawala hanggang sa katapusan ng panahon,
Ibig bang sabihin ito, matatalikod na kaagad ang buong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo? Tandaan po natin, sa 24:13 ng Mateo, may binabanggit po na mga taong nagtitiis hanggang sa wakas. Sino po ba itong mga nagtitiis na ito hanggang sa wakas? Sila po yung mga tao, mga kapatid, na hindi natalikod sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po talaga yung buong iglesia natalikod. Kaya mas magpapatibay pa nga ang mga argumentong ito ng nasabing ministro para masabing hindi matatalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi nga, yung aral ng ating Panginoong Kristo ay eksistido pa rin hanggang sa katapusan ng panahon. Pero, tanong, aral nga ba talaga ni Kristo ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 28:20? Susuriin natin talaga. Sa Biblia pa rin, mga kababayan. Ayon kasi sa 28:20, ako'y sumasa inyong palagi. Hindi naman sinabing, ang aral ko'y sumasa inyong palagi. Walang ganun. Wala ding sinasabing, ang turo ko ay sumasa inyong palagi. Walang ganung nakasulat. Sana yung nakasulat sa talata ay, ang aral ko ay sumasa inyong palagi. Hindi naman ganun eh. Yung nakasulat, ako'y sumasa inyong palagi. Klaro-klaro naman yan eh. Bakit sasamahan mismo ng ating Panginoong Kristo ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng panahon? Ayon po sa Mateo 28:20. Siyempre, klarong-klaro, simpleng-simple ang sagot. Tandaan po natin, ayon po sa Colosas 1:18, si Kristo po ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, mga kapatid. Si Kristo ang ulo ng iglesia, yung iglesia naman, yan naman yung katawan po, mga kababayan. Ngayon, kung hindi sasamahan ni Kristo ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng panahon, hindi na po si Kristo ang magiging ulo ng kanyang iglesia, mga kababayan. Kaya, kung natalikod ang iglesia na itinayo ni Kristo at ang lumitaw na iglesia ni Kristo sa Pilipinas ay ang ibinangong iglesia ni Kristo, hindi po ito tumutugma sa Mateo 28:20. Kasi, sabi nga sa talata, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ibig sabihin, walang putol. Mula noon hanggang ngayon, sasamahan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang iglesia. Hindi po, wala pong ibinangon muli. Walang ganun, mga kababayan. Maling-mali po yan. Paano naman ang mga tao mula sa panahon ng namatay si Kristo hanggang sa taong 1914? Nasaan na si Kristo bilang ulo ng iglesia pag kaganon? Nako, mukhang palpak ata yung unawa ni Victor Sandoval. Hindi pa rin tumutugma eh. Palpak talaga yung unawa ni Mr. Victor Sandoval eh. Kaya hindi tama na sabihin na natalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo base po sa Mateo 28:20. Klaro naman nakasulat eh. Sumasa inyong palagi ang ating Panginoong Kristo. Hindi po yung aral niya hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Klarong-klaro naman yan, mga kababayan. Pero ito po yung tanong. Paano naman sasamahan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng panahon ayon po sa Mateo 28:20 kung namatay na si Kristo at umakyat na sa langit? Simple po yung sagot. Nasa Biblia din. Basahin po natin ang Juan 16:7. Ganito po ang ating mababasa. Pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo, ang pag-alis ko, dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Klarong-klaro po, mga kababayan, may ipapadala pala ang ating Panginoong Kristo. Sa kanyang pag-alis, meron po siyang ipapadalang tagatulong, mga kababayan. At sa versikulo 13 ng nasabing kapitulo, sinasabi na ito pong banal na Espiritu Santo yung dadating. Ito po yung sinasabing tagatulong. Babasahin natin, mga kapatid. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya,
Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Klarong-klaro po yan. Kaya nga, ang banal na Espiritu Santo, di naman siya nagsasalita galing sa Kanya, kundi galing po sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang presensya ng ating Panginoong Kristo sa Iglesia sa Mateo 28:20 ay mahahayag po sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung kanina, mga kapatid, yung binasa natin, 16:13 ng Juan, kung ibababa mo lang, ganito po yung mababasa natin sa versikulo 16 hanggang 17. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Klarong-klaro po, ang banal na Espiritu Santo ay sa inyo magpakailanman. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. O sabi pa nga ng ating Panginoong Kristo, hindi ko kayo iiwan nang walang kasama. Babalik ako sa inyo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakaklaro. Kaya sasamahan talaga ni Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po ang tama na interpretasyon sa talatang Mateo 28:20. Kaya palpak itong Victor Sandoval na ito. Kaya masasabi natin sa mokong na ito, naku, palpak yung sinasabi mong aral ni Kristo, yung sasamahan ni Kristo, naku, mali. Kaya busted yan, palpak, mali po yan, mga kababayan. Totoo nga talaga na hindi po matatalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Katunayan, sa Juan 27 hanggang 28, sinasabi po dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya hindi po malilipol ang mga sumusunod kay Kristo. Kaya hindi po matatalikod ang buong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Mga kababayan, alam naman po ni Mr. Victor Sandoval yung aral ng Iglesia Katolika tungkol dito sa paggamit ng Juan 27 hanggang 28 at talatang 29 na rin. Ito, pakinggan ninyo yung pahayag ni Victor Sandoval, mga kapatid. Kumuha pa tayo ng isa. Isa sa mga pinagbabatayan ng Iglesia Katolika sa pagtuturo na wala ron naganap na pagtalikod, walang naganap na apostasy sa iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo noong unang siglo. Ito naman pong nakasulat sa Juan sa 27 hanggang 29. Puti po ay basahin natin ang nilalaman ng talata. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang binasa po namin sa inyo ay pahayag ng ating Panginoong Kristo tungkol sa kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia na kanyang itinayo, ng kanyang mga hinirang. Ganon din ang pagmamalasakit ng Ama sa kapakanan ng mga hinirang niya. Kaya ano pong argumento muli ng Iglesia Katolika Romana? Kaya tanong ho nila, paano raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesia noon, samantalang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo na ang kanyang mga tupa ay hindi malilipol ni maaagaw ninuman sa kamay nila ng Ama. Nako,
Alam ninyo mga kababayan, yan naman talagang aral ng Iglesia Katolika. Yung mga tupang sumusunod sa ating Panginoong Kristo, nakasali pa rin sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, hindi po yun matatalikod mga kababayan. At inamin naman nila kanina na ang Iglesia Katolika yung resulta, mga kababayan, ng mga taong hindi nagsitalikod sa pananampalataya ayon po sa Juan 10:27 hanggang 29. Pero may palusot na naman itong ministrong ito Eto, pakinggan ninyo yung palusot niya, ha? Pakinggan ninyo mga kapatid. Kaya ano pong argumento muli ng Iglesia Katolika Romana? Kaya tanong ho nila, paano raw matatalikod sa pananampalataya ang Iglesia noon, samantalang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga tupa ay hindi malilipol ni maaagaw ninuman sa kamay nila ng Ama. Ano po kahulugan nun? Pakinggan po ninyo. At babasahin namin ng kasagutan dito po sa Juan 10:27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Mga kaibigan, napakahalagang tanong, sinong mga tupa o mga alagad ng ating Panginoon Kristo ang pinatutunayan na hindi malilipol, hindi maaagaw sa kamay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo? Nasa talata rin po mga kaibigan Ayon po sa binasa natin talata, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, silang wika ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral. Yun ang kondisyon para ang kanyang mga alagad ay hindi malipol, hindi matalikod, hindi maagaw ng sino man. Ang kailangan po ay magpatuloy sa pagsunod. Yun din po ang pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo ng mga alagad niya, mga hinirang niya na hindi po kailanman babagsak. Gaya ng ating mababasa dito po sa Mateo 7:24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Minsan pa mga kaibigan, pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na ang mananatili sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ang hindi babagsak. Hindi po sila man kailanman mapapahamak, hindi sila malilipol. Paano po yung mga hindi naman sumunod? Yung mga hindi susunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral? Ano pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo? Sa karugtong lang ng mga talata sa 26-27, ganito pinatutunayan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga kaibigan, pinatutunayan po dito ng ating Panginoon Kristo na ang hindi susunod sa kanyang utos o sa kanyang mga aral ay tiyak nababagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Kaya mali ang pagkaunawa ng Iglesia Katolika na dahil daw sa binanggit ng ating Panginoon Kristo na hindi babagsak ang Iglesia itinayo niya, wala rin magaganap na pagtalikod. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, na hindi babagsak sa kanyang mga alagad o mga hinirang ay ang mananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Nako, grabe naman yan mga kababayan ayon po kay Victor Sandoval, ang mga hindi malilipol ay ang mga nakikinig sa aral ng Diyos. Yung nakikinig at sumusunod sa kanyang aral, yung tinutukoy na hindi daw malilipol. Wala naman po tayong tutol dito mga kababayan Sabi naman talaga sa talata,
at kailan may hindi sila, yung sila, itong tupa na nakikinig sa kanyang tinig, sa tinig ng ating Panginoong Kristo, at nakikilala sila ng ating Panginoong Kristo, mga kababayan. Ngayon, hindi rin po maaagaw kailanman at hindi po maaagaw itong mga tupa na nakikinig sa ating Panginoong Kristo mula sa kamay ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ito ang patunay na hindi pwedeng ang buong iglesia ay matalikod. Pero ang sabi niya mali pa rin yung pagkaunawa ng Iglesia Katolika. Naku, grabe naman yan mga kababayan. Hindi pala niya nauunawaan yung sinasabi niya Nako hindi pala niya nauunawaan. Hindi naman lahat ng nasa loob ng iglesia ay malilipol, Mr. Victor Sandoval. Nako, talaga namang pangapalpak ito. Sabi nga sa Mateo 24:10-13, marami yung tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero pag sinabi mang marami, lahat na, yung buong iglesia na, hindi. Kasi nga, may mananatiling tapat hanggang wakas. Sila itong hindi tumalikod sa pananampalataya, sila itong naging kasama pa rin ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, sila itong hindi natalikod. Palpak pala at mali yung paninindigan ng mga depensor ni Manalo pag ganun. Nako dito po sa pagkaunawa niya, hindi na talaga naunawaan. Sarili niya yung kaniyang binasted kaya busted yan, mali pa daw yung pagkaunawa. Palpak ka lang talaga. Nako ang tanong, napatunayan ba niya na matatalikod ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo? Ayon sa Biblia, hindi niya napatunayan yan, mga kababayan. Ang tanong, sino ba talaga ang iilan na tatalikod? Dito po sa Mateo 24:10-11, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang tanong, sino ba yung tatalikod na mga propeta at yung mga taong sasama sa mga nasabing propetang ito? Basahin natin, mga kababayan. Ito po, straight sa Biblia. Unang Juan 4:1-3. Ito, basahin po natin. Sa salin na Amplified Bible Expanded Edition, ganito po ang ating mababasa. Beloved, do not believe every spirit speaking through a self-proclaimed prophet. Instead, test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets and teachers have gone out into the world. By this, you know and recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges and confesses the fact that Jesus Christ has actually come in the flesh as a man is from God. God is its source. And every spirit that does not confess Jesus, acknowledging that He has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and is now already in the world. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ibig sabihin, kung yung propeta ay nagsasabi na ang ating Panginoong Kristo ay hindi dumating sa laman dito sa lupa, ibig sabihin, syempre, ang ating Panginoong Kristo, bago siya dumating bilang laman sa lupa, meron siyang isang kalikasan. Kasi nga sabi dito, but would deny any. Pag sinabing any, ilang kalikasan yun? Isa lang ba? Naku, hindi naman Any of the Son's true nature. Klarong-klaro. Kung naniniwala yung inyong iglesia, mga kababayan, na yung kalikasan ng ating Panginoong Kristo ay isang kalikasan lang, Diyos lang siya, o di naman kaya ay tao po ang ating Panginoong Kristo, alam niyo na po, sila po'y mga bulaang propeta. At sila po yung nagsitalikod sa pananampalataya. Ang tanong, sino kaya ang mga tatalikod sa pananampalataya?
Ang Iglesia Katolika ba o yung nasa Diliman? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Fact-Busters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Gabornok at ito ang Fact-Busters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin!